maghapon na magtipon-tipon at mag-aral ng kanyang salita sapagkat wala po itong maitutulong. Pero kung ang salita ni Kristo ang tanging makapagbibigay sa atin ng pinakamagandang uri ng buhay, mga minamahal, huwag ninyong pababayaan na ang salita ng Diyos ay maging simpleng salita na ating pinababaya-bayaan ang ating mga Bible sa ating kanya-kanyang tahanan. At hindi tayo nagbabasang mataimtim sapagkat tayo po ay parang mga doktor na kung hindi natin alam kung ano ang laman ng ating gawain, marami po ang mapapahamak dahil hindi po natin naintindihan yung atin pong aklat bilang mga manggagamot. Kaya nagpapasalamat po tayo every once in a while. Tayo po ay kinakailangang injectionan ng pampagising, pampalakas, at tayo makapagpatuloy muli. Sabi dito, therefore, wala sa lahat na nagdaan, ito ang dapat nating tunguhin. Yan po ang therefore. There and for. Mula sa mga nasabi na, ito ang dapat nating tunguhin o tahakin. Sabi niya, therefore, whosoever heareth these sayings of mine, ito ang kinauuwian ng lahat ng aking sinalita sa inyo o itinuro sa inyo. Ibinibigay sa sinuman ang pagkakataong mapakinggan at kanyang magawa ang pinakamabuting maaring mangyari sa kanyang buhay. At ang sabi niya, therefore, whosoever heareth these sayings of mine. Napakalakas ng loob ng ating Panginoon na kung merong kasalungat ang kanyang salita, piliin natin na ang pakinggan natin ay ang kanyang salita, yung sayings niya. The word sayings means frequently offered piece of advice. The word saying means frequently offered piece of advice. Payong makalangit. Payong walang katulad. Payo mula sa nakakaalam ng lahat ng bagay. Payo sa nakakaalam ng makabubuti sa ating lahat. Payo na hindi magkakamali. Walang kasinungalingan. Payo na maraming sasalungat, ngunit kailanman ay hindi mananaig. This is the frequently offered piece of advice ng ating Panginoon. Ito ang constant advice ng ating Panginoon. Pakinggan ninyo ang salita ng Diyos at ito ay inyong isagawa. Constant advice ng ating Panginoon. Sino pa ba ang greater advisor na pwede nating kunin? Kung kukunin nating advisor ay ang ating sarili, well, Lord Jesus Christ, I have more experience than you. You died at the age of 33. I'm still alive at the age of 65 or at the age of 70 or at the age of 80. Mas marami akong karanasan sa iyo. I will not follow your advice. Pero mga kapatid, kung kayo hindi marunong magmaneho at ang driver mas bata sa inyo, umuupo tayo sa jeep, umuupo tayo sa kotse, umuupo tayo sa sasakyan, sa bus, mas bata ang driver sapagkat siya ang nakakaalam humawak ng manibela. Mga minamahal, alam ng Diyos ang manibela ng universe. Siya lang ang may hawak niyan. Napakaliit ng buhay natin. Buhay mo at buhay ko, napakaliit para hindi natin ipagtiwala sa Kanya. Siya ang nagtitimpla ng hangin at ng tubig. Siya nagtitimpla ng pressure pag umiikot ang mga planeta at nagsasalimbayan ang mga planeta. Siya ang nagtitimbang ng mga pressure upang manatili tayong buhay. God knows more than the best mathematician. Alam niyo po, minsan hindi tayo ganun kalawak ang unawa. Akala natin, alam na natin. Kaya tayo, talaga, lahat tayo ha. Unang-una ako, pangalawa kayo. Para tayong mga bata, isang araw naalala ko, may nagtanong kay Albert Einstein. Puti na buhok ni Albert Einstein. May batang babae na nagtanong sa kanya. Sabi sa kanya, Mr. Einstein,
Ano pong pinagkakaabalahan niyo sa buhay? Sabi ni Albert Einstein, idinivote ko ang aking buhay sa pag-aaral ng physics. Diyan ko idinidevote. Sabi nung batang babae, ang ibig niyong sabihin, sa edad niyong yan, nag-aaral pa rin kayo ng physics? Ako nakatapos na ako ng physics last year. Natapos na daw niya ang physics last year. But si Albert Einstein hanggang ngayon, matanda na, nag-aaral pa rin ng physics. Kaya si Albert Einstein, of course, yung bata, hindi niya naintindihan ano ang ginagawa ni Albert Einstein. Sa kanyang konsepto, ang physics, pag natapos niya na yung kanyang high school, o kung may physics pa kayo sa college, di ko alam. Pero kung kayo nag-high school, dumaan kayo sa physics, at natapos nyo na, hindi ibig sabihin, alam nyo na lahat tungkol sa physics. Amen? Hindi po lahat. Nakatikim ka lang ng kapiraso. It's just a small portion. But there is more. Marami pa po. Kaya si Albert Einstein, marami po siyang inventions. Sa pamagitan ng pag-aaral niya ng physics, marami siyang theories na sinusundan ng mga scientists dahil nadiskubre niya sa patuloy na pag-aaral ng physics. There is more to know after you took up your physics subject while you were in your 4th year in high school. Kaya nagpapasalamat po tayo mga kapatid. Hindi kapag may alam na tayong bahagi ng salita ng Diyos, tapos na. There is more. Kaya mga tao gusto nilang lalong makilala ang Diyos. Lalo nating malaman at maunawaan ang kalooban ng Diyos at lumalim tayo. At mabakas natin, kumbaga, sa salitang tao. Mabakas natin kung paano ang Diyos nangunguna sa tao, sa kanyang buhay. Mahalaga po na meron tayong closer and closer constant fellowship with God through His Word. Mas madalas natin siyang kasama, mas marami siyang maibibigay sa atin. Di ba ganoon? Pagka ang isang tao, lagi niyong kasama, mas marami kayong madidinig sa Kanya. Pagka lagi kayong kasama sa Bible study, yung hindi niyo nadidinig sa preaching, isa madidinig niyo sa Bible study. Yung mga tanong at sagot na hindi natin nadidinig minsan, nadidinig natin sa Bible study. Kaya there is more. Kaya salamat po, magsipagtapat tayo, magpakatibay tayo. Sabi ng Bible, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, hear and do. Principle, Matthew 23:23. Ang pinagsama ng Diyos, huwag paghihiwalay ng tao. Parang kasal. Pinagsama ng Diyos, huwag paghihiwalay ng tao. It's what we call the umbrella principle. Sinasakop nitong prinsipyong itong maraming bagay. Ang pinagsama ng Diyos, huwag paghihiwalay ng tao. Example, grace and truth. Pinagsama ng Diyos yan. Hindi lang tayo dapat interesado sa katotohanan, dapat pag alam natin ang katotohanan, mapagbiyaya din po tayo. Dahil pagkakatotohanan lang, magiging malulupit tayo. Pag biyaya lang, aabusuhin tayo. Pinagsama ng Diyos, grace and truth. Pinagsama ng Diyos, harmless as dove, wise as serpent. Huwag paghihiwalay nyon. Be harmless, but be wise. Be wise, but be harmless. Magkasama yan. Grace and truth, harmless, and wise. Dito, ano po ang pinagsama rito? Hear and do. Magkakasama yan. Isa pang pinagsama ng Diyos, honor and majesty. Honor and majesty. Pag sinabi nating majesty, it talks about the king, position. If you are in a position, dapat kasama bilang leader yung honor. Kung meron kang honor, may mga taong may honor, maganda ang kanilang buhay, kanilang reputasyon, honorable na mga tao, pero wala sa posisyon. May mga tao po naman na nasa posisyon, hindi naman taglay ang karangalan, kasi corrupt. Kaya yung pinagsama ng Diyos, huwag paghihiwalayin. Pag kayo nasa posisyon, it's either ikaw ay tatay, ikaw ay nanay,
ikaw ay leader, ikaw ay president ng isang company, o chairman ka, coach ka, officer ka, that is majesty. It speaks of position, rank, but honor must go with it. Pag pinaghiwalayan ng tao, may mga nasa posisyon, walang honor. May mga may honor, ayaw ng posisyon. Takot naman sila sa responsibility. Kaya sabi ng Bible, yun ang dapat magkasama. Honor and majesty. Grace and truth. Justice and mercy. Magkasama pa rin yun sa Bible. Kaya sabi po ng Bible dito, therefore whosoever heareth these sayings of mine and doeth them. Kaya huwag natin paghihiwalayin yung dalawa. Church, we are hearers of the word and we ought to be doers of the word. Do not be hearers only, ang sabi sa book of James, deceiving your own selves. Dinadaya natin ang ating sarili kung tayo makikinig na hindi natin intensyon na tayo ay maging tagasunod. Then, kung tayo po ay makinig at sumunod sa kanyang salita, sabi niya, I will liken him unto a wise man. Ito ang aking paghahalinturaran sa sino man na nakikinig at sumusunod ng aking salita. Ako sa akin niya, kumbaga kung ako ang Panginoon, kumbaga, sabi niya ako sa aking karunungan, sa aking kaalaman, sa aking kapangyarihan, this is who you are. If you hear and do the will of God, His piece of advice, constant, frequently offered piece of advice. I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock. Wise man. Now gusto ko pong tingnan natin ang Jeremiah chapter 8, verse 9. Jeremiah chapter 8 and verse 9. Natingnan po ito. The wise men are ashamed. They are dismayed and taken. Lo, they have rejected the word of the Lord, and what wisdom is in them. Yung mga wise men, lumihis sila sa salita ng Diyos. Natutunan na nila ang sumunod. Or, meron na silang angking karunungan. Pero ang sabi ng Bible, sila ay nangapahiya. They were ashamed. They are dismayed. They were taken. Why? They have rejected the word of the Lord. And what wisdom is in them? Kung tayo ay mga scholar, now there is a difference between a scholar and a theologian. If you are a theologian, you know God. You walk with Him. If you are a scholar, you just study the text. Pinag-aaralan mo lamang ang mga kasulatan. Ito man ay luma, mga sabi nating old manuscripts. You are a scholar, you are studying the history when it was written, who wrote, and so on. Na iba pong scholar, iba pong theologian. Dapat po pareho silang disciples of Christ. Tagasunod, tagapakinig ng salita ng Diyos. Sabi po rito, if you are a hearer and a doer of the word of God, you are likened to a wise man which built his house upon a rock. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. Magiging wise master builder ka. You'll be likened unto a wise man which built his house. You are a master builder. And you are wise because you know how to choose where to build upon that house.
upon that foundation, the solid rock. Kaya nga hindi tayo tagasunod ng aral at turo na ang pundasyon o ang bato na saligan ng simbahan ay si Pedro. Si Pedro po madaling mayanig. Ang batong saligan ay walang iba kundi si Jesus. Dahil si Jesus ay hindi po nayayanig. Sabi nga niya, langit at ang lupa ay lilipas, pero ang aking salita ay hindi. Siya'y tinukso sa lahat ng uri ng tukso at hindi nagkasala. Pero si Peter, sabi niya kay Jesus, "Depart from me, for I am a sinful man." Hindi pwedeng saligan ng simbahan ang isang makasalanan. Kaya hindi po isasalig ng mga miyembro ang tibay ng simbahan sa pastor. At hindi rin isasalig ng pastor ang tibay ng simbahan sa miyembro. Lahat tayo, isasalig natin ang tibay ng ating simbahan sa ating Panginoong Hesukristo. Sangayon po ba kayo doon? Say amen. Maliwanag po yon, ha? Ang saligan ng simbahan ay ang salita ng Diyos at si Jesus na ating Panginoon. Hindi po tao. Pag nawala na po tayong lahat, kaya ng Diyos magpalit ng iba. Wala po sa ating permanente. At wala po sa ating tagapanood lang. Lahat po tayo ay merong bahagi. May gagampanan po kayo, kaya nakikinig tayo ng salita ng Diyos at ito ay ating isasagawa. Mahalaga ang payo ng nakakaalam ng lahat ng tama. Sapagkat si Jesus ay perfect, kaya sabi niya, heareth these sayings and doeth these sayings of mine. My frequently offered piece of advice. Ito ang kanyang salita. Kaya mahalaga po na siya ang ating tagapayo. Lahat ay alam niya. Lahat ng payo niya ay tama. Lahat tayo ay pinapayuhan niya. Lahat tayo ay dapat makinig at sumunod sa payo niya. Lahat tayo ay magiging matalino kung susunod tayo at gagawin natin ang payo niya. Lahat ng pagsubok na darating sa atin, tayo ay magiging handa at magiging matatag. Lahat tayo ay hindi mapapahiya at hindi tayo mapapahamak kung susundin natin ang payo niya. Kung ang isang bagay ay tama na, sapagkat ang salita ng Panginoon ay tama, hindi po kinakailangan i-correct ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang magko-correct sa atin. Kung ang isang bagay ay tama na, hindi na kinakailangang baguhin pa. Kung ang tama na ay babaguhin pa, magkakamali ka na. Kung ang mali ay ituturing mo namang tama, maliligaw ka. At kung ikaw ay naliligaw at inamin mo na ikaw ay magkamali, kailangan mo ng payong tama. Kung ikaw ay nagkamali, tapos pinapayuhan ka ng tama, pero ipinagpipilitan mo ang iyong pagkakamali, napapalagay ka sa panganib. Ngunit kung gaano man nagkamali at nakinig na gawin ang tama, mapapabuti ka at mapapaganda ang iyong hinaharap o kinabukasan. Kaya habang may pagkakataon pa, sundin mo ang payo ni Jesus na alam ang lahat at ang payo niya ay pawang katotohanan at tama. Ito po ang sabi ng Panginoong Hesus, na marami na pong matatalino nung panahon niya. Marami na mga unlad, mga kaharian, mga tagapayo ng hari. Marami na po ang mga naghari na mga matatalino, mapagwagi sa mga digmaan na paunlad nila ang kanilang bayan. Pero wala pong nagpayo ng katulad ni Jesus. Bagamat sila ay matagumpay sa material world, they are zero sa spiritual world. At tayo po iniyaya ng Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid, ito po ang makita natin bilang review sa atin po na mga nakakaalam na. Bago po tayo dumako sa iba po nating tatalakayan. Pero bilang review at sa mga bago, kung kayo po ay bago nakakapakinig ng salita ng Diyos, ay upang karagdagang kaalaman po sa inyo na hindi nyo nahahagilapin pa ang sagot sa Bible. Nang sabi rito, verse 25, "And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house,
And it fell not, for it was founded upon a rock. Yun yung taong matalino. Yun yung taong nakinig ng salita ng Diyos. At ito'y kanyang isinagawa. Magiging matatag ka. Dadating sa iyo ang tatlong bagay. Ang ulan, ang baha, at ang malakas na hampas ng hangin. Paghampas niyan sa iyong buhay, hindi ka babagsak sapagkat matatag ang iyong pundasyon. 26. And everyone that heareth the sayings of mine, nakinig, pero hindi sumunod. Heareth the sayings of mine and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand. And the rain descended, same thing happened. The rain descended, the floods came, the winds blew, beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it. There is what we call the rise and fall of great leaders, businessmen, churches, families. Pero marami po ang nag-fail. Bakit po? Kaunting panahon na sila umangat. Pero pagka dumating na po, ang tatlong bagay na ito, tangay po sila. Buwag sila. Bagsak sila. Kaya sinasabi ng Bible, you better hear and do what I say. Huwag niyong piliing makinig lang at hindi kayo gagawa. Huwag naman kayong basta gagawa na hindi niyo pinakinggan ang aking instruction. May mga tao namang super bilis, nauna nang gumawa nang hindi alam paano gagawin ang paglilingkod sa kaharian ng Diyos. Kaya ang kaharian ng Diyos, hindi po ito basta-basta. Hindi pwede ko mong gumagawa ka ng mabuti, nadinig ko ang 10 Commandments, gagawin ko ng 10 Commandments, at okay na ito. No. Hindi po. Sa ating panahon po, mahalaga, kinakailangan meron kang Holy Spirit, filled ka ng Holy Spirit, guided ka ng salita ng Diyos, bago mo ito gawin, meron kang authority na ito ay iyong gawin. Kapag ka ginawa mo na walang authority, hindi ka filled ng Holy Spirit, wala kang Holy Spirit, hindi ayon sa salita ng Diyos, sabi ng Bible, patay na gawa. Ang tawag po ng Bible dyan. Dead works. Maruming basahan sa ibang salita. Kasuklam-suklam sa ibang talata. Kaya tatlong bagay po ang dumating sa kanila. Ulan, baha, malakas na hampas ng hangin. Ano po yung ulan? Sa inyo na nakakaalam, alam niyo na po yan. Makikita po natin yan sa Deuteronomy chapter 11, 13 to 15. Sabi ng Bible, ako ang nagpapaulan. Ako ang nagpapasibol ng tanim. Kaya sa talatang yan, alis na si San Isidro ng mga magsasaka. Patron ng mga magsasaka. Alis ka na dyan, San Isidro. Hindi ikaw ang karapat dapat parangalan. Hindi ikaw ang dapat pag-alayan. Hindi ikaw ang dapat tawagan. Inilagay ka ng tao. Hindi ang Diyos ang naglagay sa iyo. Ang nagpapaulan, hindi si San Isidro. Ang nagpapasibol ng masaganang ani, hindi si San Isidro. Ang Diyos na manlilikha. Kaya sabi ng Bible, the rain descended, at ang huli, ang una at ang huling patak ng ulan, galing sa Diyos, at pagpatak ng ulan, ayon dyan sa Deuteronomy, hindi na po natin basahin, alam na po natin yan, sisibol ang mga halaman, sisibol ang mga damo, magkakaroon ng pagkain. Agricultural kasi ang pamumuhay, ang lifestyle nila, agricultural. Pag sumibol ang damo, sumibol ang halaman, may kakainin ng kanilang baka, may kakainin ng kanilang kambing, may kakainin ng kanilang tupa, may kakainin ng usa. At pagka buhay ang baka, kambing, usa, tupa, and so on, meron silang karne, meron silang gatas, meron silang damit, meron silang pera, meron silang pang-offering. Lahat pong yan. Meron silang kaibigan, meron silang pantrabaho. Tuloy ang negosyo nila, ang business nila, kumbaga. Tuloy ang buhay. Yan po ang ibig sabihin po ng ulan. Kaya pag sinabing ulan, tumutukoy po ito sa material blessings of God. Pag ang tao yumayaman, pag ang tao umuunlad, pag ang tao umaangat,
Ang guard po, napaalala dyan, Deuteronomy chapter 8. In connection with the rain, with material blessings. Okay po? So tingnan po natin, bisitahin natin, dalawin natin ang Deuteronomy chapter 8. Para makita po natin. Deuteronomy chapter 8. Verse 10. Dadaling ko kayo sa lupang pangako. Verse 10, when thou hast eaten and art full, then thou shalt bless the Lord thy God for the good land which He had given thee. Kaya pagka tayo po'y tumatanggap, nakatira tayo sa magandang lupain or magandang pamumuhay, you will bless God. You don't bless the saints. Hindi mga dead saints. God, the Lord thy God. Beware that thou forget not the Lord thy God in not keeping His commandments and His judgments and His statutes which I command thee this day. Lest when thou hast eaten and art full and hast built goodly houses and dwelt therein, and when thy herds and thy flocks multiply, karugtong nun, thy silver and thy gold is multiplied, and all that thou hast is multiplied. Puro material to. Multiplication of material things. What will be the possible evil temptation? What will be the temptation? Then thine heart be lifted up, and thou forget the Lord thy God, which brought thee forth out of the land of Egypt, from the house of bondage, who led thee through the great and terrible wilderness, wherein were fiery serpents and scorpions and drought, where there was no water, who brought thee forth water out of the rock of flint, who fed thee in the wilderness with manna, which thy fathers knew not, that He might humble thee, and that He might prove thee to do thee good at thy latter end. And thou say in thine heart, my power and the might of mine hand had gotten me this wealth. Baka kapag ka umuunlad ng material, yun yung rain na tumutukoy. Pagdating ng rain, pagdating ng mga pagpapalang material, akalain mo, isipin mo, dahil ng husay mo, lakas mo, karunungan mo, mga strategy mo, kaya ka umunlad. Sabi ng Bible sa Israel, huwag kang magmamataas, huwag mong lilimutin ng Diyos. Baka ang sabihin mo my power and the might of mine hand had gotten me this wealth. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power. It is God that giveth thee power to get wealth, that He may establish His covenant which He sware unto thy fathers as it is this day. Kaya yun ang kanyang paalala sa Israel. Huwag na huwag niyong ililipat sa inyong sarili ang credit ng inyong pagpapala. So marami ng taong nasira sa material. Sabi nga ng maraming kasabihan ng mga Pilipino, Pastor, alam niyo naman ang pera, nakakabago ng ugali ng tao. Nadinig niyo na po ba yan? Sino nakapakinig ng ganon? Say amen. Nadinig niyo na yun? Yes. Nakakabago. Pag ang tao, yung mayaman, maraming pera, siyang laki ng boses, gusto niya diktahan ng lahat? Hindi pwede. Kaya nga, kapag kayo palabasan ng Bible, ginagawa niyo ang salita ng Diyos, hindi kayo pwedeng alipinin ng tao. Kahit na sino. Hindi kayo pwedeng alipinin. Bakit? Ang Diyos lang ang inyong amo. Siya ang ating master. Lahat tayo ay servants. So yun ang rain, material things. Pangalawa, floods. Psalm 18:4. Psalm 18:4. Markahan niyo na po Bible niyo para alam niyo na po yan. Kahit makalimutan ninyo, pag binuksan niyo Bible niyo, same with me, andito na po yan. Psalm 18:4. But this is very, very good. Now, I preached this in America. Sabi na, hindi pa namin napakinggan na yan ang interpretasyon at karugtong yan. Biyaya po yan ng Diyos. Pinapaalam po sa atin. Kaya hindi ng Diyos binibigay sa lahat ng tao, sa isang tao ang lahat ng karunungan para kailangan natin ng isa't isa.
Walang taong talagang marunong. Sabi nga tinanggap mo lang yan sa Diyos. Dahil ang Diyos ang nagtitimpla ng lahat. Kaya walang pwedeng magmalaki. Floods came, Psalm 18:4. Ito po nakalagay, the sorrows of death compassed me, and the floods of ungodly men made me afraid. The floods of ungodly men made me afraid. Kaya yung flood ay may katumbas na kahulugan na kapag dumating ang flood, anong baha ang pwedeng magpabagsak sa iyong buhay, sa iyong pamilya. Ito po yun. Bumabaha. Very open. Legal. Ang ungodliness. Internet, lalo na. YouTube. Facebook. At nariyan ang babaha. At ang sabi ng Bible, pag bumaha, yung hindi nakikinig ng salita ng Diyos, ni Kristo, at hindi ito ginagawa, matatangay siya. Babagsak ang kanyang buhay. Sa puwersa at tukso at alok at promotion ng ungodliness. Pati mga pastor, walang exempted dyan. Mga minamahal. Kaya kinakailangan magmula sa pastor, magmula sa lahat ng tatay, magmula sa lahat ng nanay, magmula sa lahat ng leader ng pamahalaan, pribadong sektor, lahat, kay coach yan, lahat po yan ang leader. Kinakailangan, tagapakinig, tagaganap ng salita ng Diyos para siya mismo, hindi siya matangay ng ungodliness. Dahil very, very enticing maging ungodly. Dahil yung imagination mo, lalo ka na kung nabuhay na po tayo ng ungodly before, kung nabuhay kayo ng buhay makasalanan na nagdaan, meron kayong tendency na ibig niyong balikan. Meron kayong tendency na gusto niyong ulitin. At yung naranasan ng inyong laman ng mga nagdaan at ipapaalala ni Satanas at muling aalokin kayo, kahit kayo ay mga Kristiyano na, yung alaala na nagdaan, meron kayong reference. And then we have the tendency to go back. At tayo madala. Pero kung tayo nakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginagawa, hindi po mangyayari. Hindi po mangyayari. Iingatan tayo ng salita ng Panginoon. Kaya po yung ungodliness, yung po yung temptation. Alam niyo po, sa aking pagbabasa, I remember, napakahalaga po ng Proverbs chapter 5, chapter 6, and chapter 7. Kaya tinandaan ko po ito. Madalas ko na pong nababasa yan. Lagi ko na nababasa. Kayo rin, napagbabasa na kayo. Pero minsan po, pag hindi ng Diyos ibinigay sa atin na ating mapansin, hindi nyo mapansin. Hindi nyo mabuo. Pero later on, pinalalaki ng Panginoon, binubuo niya ang picture. Sa chapter 5, sabi rito, verse 3, for the lips of a strange woman drop as an honeymoon. Ang strange woman ay personification ng tukso. Ang tawag sa kanya ay strange woman. It could also be literal, na may mga strange woman, literally. Sila ay magaling magsalita. Madulas ang kanilang pangungusap. Sabi rito, smoother than oil. Hindi mo mahalata. Walang gaspang. Pero ang sabi ng Bible sa verse 4, but her end is bitter as wormwood, sharp as a two-edged sword, and so on. At dinescribe po dito, sabi niyan sa verse 8, then remove thy way far from her, come not nigh the door of her house. And so on. Kayo na po magbasa niyan. Pero ang babae po, na tinatawag na strange woman ay personification ng temptation. Binanggit po uli yan sa chapter 6, 20 hanggang 25. I want you to go there. Dahil malaga po, kung kayo at ako ay makikinig at susunod sa salita ng Diyos, hindi natin ito magiging problem. Magiging struggle. But it will not be a problem. It will not cause you a problem.
Maging struggle natin dahil tayo lahat, ang tukso, merong parang may magnet sa ating kalikasan. Kaya lahat tayo natutukso. So, Proverbs chapter 6, verse 20 hanggang 25. My son, keep thy father's commandment and forsake not the law of thy mother. Bind them continually upon thine heart and tie them about thy neck. When thou goest, it shall lead thee. When thou sleepest, it shall keep thee. And when thou awakest, it shall talk with thee. For the commandment is a lamp, and the law is light, and reproofs of instruction are the way of life. Yun yung sayings ni Christ. This is the way of life. To keep thee from the evil woman. Sino tong evil woman na to? From the flattery of the tongue of a strange woman. So the strange woman is an evil woman. And an evil woman is called a strange woman. Lust not after her beauty in thine heart. Neither let her take thee with her eyelids, for by means of a whorish woman. An evil woman is a strange woman and also called a whorish woman. A man is brought to a piece of bread, and the adulteress will hunt for the precious life. So, apat po ang description niya. He is called an evil woman, a strange woman. Ano bang sabi? A whorish woman and an adulteress. Then you go to chapter 7, verse 1. Chapter 7, my son, keep my words and lay my commandments with thee. Andun po ulit, no? Ulit-ulit. The sayings of Christ, hear it, do it. Bind them upon thy fingers, verse 4, call it thy sister, and thy kinswoman, verse 5, that they may keep thee from the strange woman. Okay? Strange woman. Look at verse 10. And behold, there met him a woman with the attire of an harlot and subtle of heart. The attire. Makikilala niyo po, mga harlot nung una, the way they dress. It's the attire. Our dress speaks about us. Then, it tells something about our hearts. Verse 19, for the good man is not at home. He is gone a long journey. He had taken a bag of money with him, and will come home at the day appointed. And with her much fair speech, she caused him to yield, and with the flattering of her lips, she forced him. And look at verse 26. Laktaw na po tayo. Basahin niyo lang po yan. Ang payo sa ating lahat sa temptation. Verse 25. Sorry. Let not thine heart, so it's our responsibility. Let not thine heart decline to her ways. Go not astray in her paths. For she had cast down many wounded. Yea, many strong men have been slain by her. Strong men. Hindi tayo pwede magsabing, malakas ako, kaya ko yan. No, how about that? Don't play with temptation. Temptation is hard to handle. Pero ano sabi ng Panginoon? He that heareth the sayings of mine, the floods came, beat that house, it fell not, for it was founded upon a rock. And then, the winds. The winds, 4:14. Kaya niyo po sa inyong Bible, Ephesians 4:14. Ito bang sabi? That we henceforth be no more children tossed to and fro and carried about with every wind of teaching or doctrine or truth claim. Hindi tayo madadala, matatangay ng iba't ibang parot-parito na ihip ng mga aral. Ipako mo na ang sarili mo sa turo ni Kristo. Dito ka na pumirme. Dito ka na mamuhay. Say tayo lahat yan. Ano man ang dumating, material testing, material test, moral test,
doctrinal test, hindi kayo babagsak. Different kinds of teachings. Lalo ngayon, very available sa atin ang YouTube at ang internet. Marami nagtuturo ng success, of course, nariyan. Pero narito po ang tunay na success. Materially, spiritually, morally, socially, narito po lahat. Okay po? So, yan ang makikita po natin. Kaya kapag tayo po ay nakikinig at ginagawa natin ang salita ng Diyos, safe po kayo, safe po ako, mananatili kayong panatag, pero hindi tayo ligtas. Ha? Hindi kayo ligtas sa temptation. Hindi kayo ligtas sa struggles. Ligtas kayo sa kapahamakan. Hindi tayo ligtas sa pagsubok. Hahampasin kayo. Hindi lang yan once. Kahit walang ibang tao, ikaw mismo. Kahit walang tao, ha? Ang temptation nasa loob natin. Because we imagine. Nag-i-imagine tayo. May mata tayo na nakakakita. And for our own lust, pwede tayong lumabas at maligaw sa landas ng kalooban ng Diyos. Pero yung mga nakinig, pero hindi ito ginawa, same thing happened, pero sila ay bumagsak. Ngayon, dito po tayo magtutuon ng pansin sa sabi ng Bible, it fell not. By hearing and doing the sayings of Christ, you are likened to a wise man which built your house upon a rock. The rain, the floods, the winds came, beat upon that house. It fell not. Ano ang pakinabang nang tayo makinig at gawin natin ang salita ng Diyos? Gusto pong tingnan po natin ang Exodus chapter 36. Exodus chapter 36. Kapag ka ito'y nawala sa mga Kristiyano, mawawalan ng saysay ang mga simbahan. At tingnan po natin 36 verse 1 ng Exodus. Then wrote Bezalel and Aholiab, and every wise-hearted man, in whom the Lord put wisdom and understanding to know how to work all manner of work for the service of the sanctuary, according to all that the Lord had commanded. Mark it. According to all that the Lord had commanded. Every wise-hearted man. Paano sila naging wise? In whom the Lord put wisdom and understanding to know how to work all manner of work for the service of the sanctuary. Ang Diyos ay magpapagawa ng santuaryo, bahay na banal, bahay na ukol para sa Diyos. At ang kinakailangang tumarbaho dito ay may kaalaman sa iba't ibang kakayanan. At ang sabi ng Bible, siya ang naglalagay ng karunungan at pagkaunawa upang malaman paano ginagawa ang lahat ng iba't ibang uring gawain sa paglilingkod sa santuaryo. Kaya kung ako, kayo may kakayanan, hindi po yan kayong magaling, binigyan kayo ng Diyos ng mga karunungan at kakayanan upang ipaglingkod nyo sa ating Diyos. Maliwanag po yun. Say amen. Willing ba tayong ipaglingkod yung ating mga karunungan at kakayanan sa Diyos? Say amen. Yan po dapat. Yan ang buhay. Wala pong iba. Tingnan nyo po. Ano mangyayari? And Moses called Bezalel and Aholiab, verse 2, and every wise-hearted man in whose heart the Lord had put wisdom, even everyone whose heart stirred him up to come unto the work to do it. Pati yung motivation na maglingkod, galing sa Diyos.
Pati yung hamon, yung sigla mo na maglingkod, galing sa Diyos. Ibig sabihin, hindi tayo magkakaroon ng banal na paghahangad na tumugtog dyan, maglingkod dyan, gawin natin ang mga yan. Umawit dito, makinig at maglingkod at gumawa ng gawain sa gawain ng Diyos. You will not be excited. You will not have that holy motivation to serve God without God. Otherwise, our excitement is just like men who dream of their own ambition. Verse 3, and they received of Moses all the offering which the children of Israel had brought for the work of the service of the sanctuary, to make it withal. And they brought yet unto him free offerings every morning. Wow! Every morning, for the work of the service of the Lord, they brought their offerings every morning. Free offerings. Malayang pagkakaloob. And all the wise men that wrought all the work of the sanctuary came every man from his work which they made. And they spake unto Moses, saying, the people bring much more than enough for the service of the work which the Lord commanded to make. And Moses gave commandment, and they caused it to be proclaimed throughout the camp, saying, let neither man nor woman make any more work for the offering of the sanctuary. So the people were restrained from bringing, for the stuff they had was sufficient for all the work to make it, and too much. Pinagdala sila ng mga ginto, ng mga pilak, and so on, para sa pagtatayo ng templo. At ang lahat ng pangangailangan sa tabernakulo. Now, gusto ko pong bilangin natin, kasi ang sabi rito, gagawin niyo ito ayon sa gusto ng Diyos. Na ito po yung may mga bilog sa aking Bible. Verse 4, the word made. Meron mong salitang made. So, may bilog po sa Bible ko. But I missed this one. Verse 8, merong made. Verse 11, merong made. Verse 11, verse 13, verse 14, verse 17, dalawa. Tatlo. Meron pa, isa sa verse 18. Isa sa verse 19. Isa sa 20. Isa sa 23. Isa sa 24. Isa sa 25. Isa sa 28, isa sa 31, isa sa 33. You go on? Go with me? Isa sa 34, dalawa sa 35, isa sa 36, isa sa 37. Chapter 37 na po tayo. Verse 1, isa. Verse 2, isa. Verse 4, isa. Verse 6, isa. Verse 7, verse 8, isa. Verse 10, isa. Verse 11, isa. Lahat po yan may salitang made. Verse 12, dalawa. Verse 15, isa. Verse 16, isa. Verse 17, dalawa. Verse 19, dalawa. Verse 20, isa. Verse 23, isa. Verse 24, isa. 25, 26, 27, 28, 29. Then we go to chapter 38. Verse 1, verse 2, verse 3, verse 4, verse 6, verse 7, verse 8, verse 9. Andun ang salitang made. If you were encircle the word made. Kasi po, pinagagawa sila ng Diyos eh. Ha? Verse 22, isa. Verse 30, isa. If you are going to review, baka meron akong nalaktawan. Pero 30, isa. Chapter 39. Verse 1, isa. Verse 2, isa. Verse 4, isa. Verse 8, verse 9, verse 15, verse 16, verse 19, verse 20, verse 22, 24, 25, 27, and 30. Lahat pong yan, kinakailangan ng karunungan
binigyan ng Diyos ng karunungan, binigyan ng Diyos ng pangunawa para ipaglingkod nila sa gawain ng Diyos. Look at verse 32. Thus was all the work of the tabernacle of the tent of the congregation finished. Natapos ang tabernakulo. Gumamit ang Diyos ng mga taong pinakinggan nila ang kalooban ng Diyos at ginawa nila ayon sa gusto ng Diyos. Kaya ang sabi sa verse 32, thus was all the work of the tabernacle of the tent of the congregation finished. And the children of Israel did according to all that the Lord commanded Moses, so did they. Magkakaiba sila ng ginagawa. Magkakaibang taong gumawa. Magkakaiba sila ng mga kakayanan. Pero gumawa sila ayon sa iniutos ng Diyos sa pamamagitan ni Moses. Ano ang unang resulta? Natapos nila ang kalooban ng Diyos. Another result, go to 39, verse 43. Go to 39, verse 43. Simulan natin ang verse 42. According to all that the Lord, verse 42, according to all that the Lord commanded Moses, so the children of Israel made, that's another word, all the work. And Moses did look upon all the work, and behold, they had done it as the Lord had commanded, even so had they done it, and Moses blessed them. Binilang ko po kung ilan. Sa akin pong pagbibilang, meron pong 70 times binanggit po ang salitang made para matapos ang tabernacle. 70 times. Hindi nagsawa ang Diyos na ulit-ulitin. Okay? Hindi nasawa ang Diyos na ulit-ulitin ang salitang made. Hindi po nagsawa. Ulit-ulit lang. Made. Para-paraw sila ng ginawa. They made according to what the Lord had commanded. And they finished. And what is the result? Verse 43. And Moses did look upon all the work, and behold, they had done it as the Lord had commanded. Even so had they done it, and Moses blessed them. Yun ang gusto ng Diyos. Yung blessing ng Diyos, matanggap ng mga tao. At yung ginagawa ng simbahan, ay pinagpapala ng Diyos. Ano akin pong binilang, 70 is the number. As a numerology, number 7 is the number of wisdom and blessing. Obedience to God's word. The same with Matthew chapter 7, 24 and 25. Nang nakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginagawa, itutulad ko sa isang taong matalino. Kahit hampasin ang kanyang buhay, kagaya ng inaawit natin, minsan ay naranasan ko masaklap na dagok sa buhay. Kanino dudulog? Tutulong ay wala. Si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang katugunan. Kaya kapag may dumadating na katulad po na ngayon ng pandemic, kanino tayo makikinig? Kanino tayo lalapit? Sino ang talagang makakatulong sa atin? Sino mag-iingat ng ating buhay? Paano mangyayari tayo mag-survive at tayo ay pagpalain pa rin sa panahong ito? Si Jesus. Ang kanyang salita, mag-stay po kayo. Stay there. It's the number of wisdom and blessing.
I want you to go to chapter 40 ng Exodus. Hindi lamang blessing, mga kapatid. Hindi pa po ito ang pinakamahalaga. If you want blessing, etong simpleng instruction ng Diyos. Hear my word. Keep it. Blessing for you. But there is more. Beyond blessings ang ibibigay ng Diyos. Chapter 40, verse 16. Thus did Moses according to all that the Lord commanded him, so did he. That's number one. The first time, according to all that the Lord commanded him, so did he. Verse 19. And he spread abroad the tent over the tabernacle and put the covering of the tent above upon it as the Lord commanded Moses. Pati yung paglalatag. Ayon sa utos ng Diyos. Verse 23. And he set the bread in order upon it before the Lord as the Lord had commanded Moses. Yung paglalagay ng tinapay. Lahat ng kayusan sa loob, tsaka sa labas. As the Lord had commanded Moses. So Moses was following the God-given pattern. Nagbigay ang Diyos ng pattern to follow. Kaya mahalaga po ito, mga kapatid, na inuulit-ulit, hindi po useless na ulit-ulitin po ito para hindi natin mapuna. Kaya natin, nababasa nito'y paulit-ulit. Gusto ng Diyos, mapansin natin paano ang way of thinking ng Diyos para siya'y malayang magpala at may dahilan siya para pagpalain tayo. At ang mga tao kahit nung unang panahon. Verse 21, and he brought the ark into the tabernacle and set at the veil of the covering and covered the ark of the testimony as the Lord commanded Moses. That's number 3. Verse 23, and he set the bread in order upon it before the Lord as the Lord had commanded Moses. Verse 25, and he lighted the lamps before the Lord as the Lord had commanded Moses. Verse 27, and he burnt sweet incense thereon as the Lord commanded Moses. Verse 29, and he put the altar of burnt offering by the door of the tabernacle of the tent of the congregation and offered upon it the burnt offering and the meat offering as the Lord commanded Moses. Eh kung walang command ng Panginoon, hindi mo ito alam kung paano gagawin. Mag-iimbento tayo ng ating pamamaraan na hindi pala kanyang gusto. That's 29, 7 times. Then verse 32. When they went into the tent of the congregation and when they came near unto the altar, they washed as the Lord commanded Moses. Pati mga paghuhugas, lahat ng mga detalye noon, as the Lord commanded Moses. And look at verse 30. So 8 times. 8 times. And he reared up the court round about the tabernacle and the altar and set up the hanging of the court gate. So Moses finished the work. Ang isa pong masaya sa lahat ng mga ginagamit ng Diyos, kahit tayo, masaya po tayo kapag natatapos natin ang proyekto. Kung kayo may proyekto sa inyong bahay, sa inyong personal na buhay, kahit sa gawain ng Panginoon, lahat po ng finished work, nagkakaroon po tayo ng contentment. And that is God's reward. Lalo na kung nagawa natin na kinalugdan ng Diyos. Dahil hindi pa po dito natapos. We finished the work. At pag nagpatuloy kayong magbasa, verse 35, and Moses was not able to enter into the tent of the congregation because the cloud, yung tinatawag nating Shekinah or Shekinah glory, yung parang haliging usok na napakalaki, tumahan, pumirme dun sa tabernakulo. Ito po yung cloud, hindi po ito yung ulap na ganon. And Moses was not able to enter into the tent of the congregation because the cloud abode thereon. And the glory of the Lord filled
the tabernacle. Now that glory, the Shekinah glory, is the visible manifestation of the presence of God. Sabi ng Bible, wala pa nakakita sa Diyos. Pero ang Diyos nagpapakita sa iba't ibang kapamaraanan. At sa pamagitan po ng haliging ulap na ito. Sa pamagitan ng haliging ulap na ito, nanahan doon yung kaluwalhatian ng Diyos. And this is everyone's greatest reward. Na kapag tayo po'y naglingkod at ginawa natin yung tama sa paningin ng Diyos, hindi lamang pagpapalain po kayo at ang pagpapalay uutusan ng Diyos sa inyong buhay, kundi ang sabi ng Bible, yung presensya ng Diyos mananahan sa inyo. Mananahan sa simbahan. Magiging kagaya tayo ng punong kahoy na itinanim sa gitna ng dalawang ilog na buhay na hindi nalalanta ang simbahan. At sa takdang kapanahunan ay namumunga. Sapagkat naroon ang presensya ng Diyos. Verse 38. For the cloud of the Lord. Naalala niyo yung cloud na ito? This is the same cloud. Nang sila ay gabayan ng Panginoon sa paglalakbay nila mula sa Exodus, yung pag-alis nila sa Egypt, hanggang pagpunta nila, pagtatravel nila sa wilderness. Di ba? Naalala niyo? Hinabol sila nila Pharaoh. Naisip ni Pharaoh. Sabi niya, bakit nga ba natin pinayagan magsialis yung mga yun? Habulin! Pero plano ng Diyos yun. Plano na ng Diyos. Sabi niya, pasusunurin ko yan si Pharaoh. At sa pamamagitan ni Pharaoh, luluwalhatiin ang aking pangalan. Mababalita lalo ako. Pasusunurin ko yan. Yung matitigas na puso niya, pasusunurin ko yan. Ang Diyos po, may plano sa mga masama. At saka sa mabubuti. Magpakabuti ka, may plano ang Diyos sa'yo. Magpakasama ka, may plano ang Diyos sa'yo. Kumbaga sa chess, kayong mga naglalaro ng chess. Pag dito ako tumira, meron siyang planong tira pag ito tinira mo. Pag dito ka tumira sa gitna, may plano siyang tira pag ito tinira mo. Pag dito ka tumira, may plano siya. Pag kinain mo, may plano siya. Pag hindi ka kumain, may plano ka. May plano siya. Wala po kayong laban sa Diyos pag siya ang kalaban niyo sa chess. Magtulong-tulong na tayo. Pag-isahin na yung utak nating lahat. Hindi natin kayang talunin ng Diyos. For the cloud of the Lord, the same cloud, ito ang gumabay sa kanila sa ilan. At ang hinahabol na sila nila Faraon, nagmamarcha ang ganyan eh. Nakita nila, nako, natatanaw nila, yan na sila, nahingtakutan sila. Go to Exodus chapter 14. Meron po akong mga palatandaan dito sa aking pagbabasa. Habang binabasa ko po ito, habang nagagawa ng mensahe sa umagang ito, at Lord, ano po ang dapat naming matutunan? Ako po ay merong, so far, sa ngayon, sa akin natapos, meron pong 3. Pero sila inalis ng Panginoon. Hinahabol na sila ng Pharaoh. Sabi ng Panginoon sa chapter 14, verse 8. Focus sa verse 8. And the Lord hardened the heart of Pharaoh, king of Egypt, and he pursued after the children of Israel. And the children of Israel went out with an high hand. But the Egyptians pursued after them, all the horses and chariots of Pharaoh, and his horsemen, and his army, and overtook them, encamping by the sea beside Pihahirot, before Baal-Zephon. And when Pharaoh drew nigh, the children of Israel lifted up their eyes, and behold, the Egyptians march
after them. They were sore afraid. And the children of Israel cried out unto the Lord. And they said unto Moses, because there were no graves in Egypt, hast thou taken us away to die in the wilderness? Wherefore hast thou dealt with us to carry us forth out of Egypt? Is not this the word that we did tell thee in Egypt, saying, let us alone, that we may serve the Egyptians? For it had been better for us to serve the Egyptians than we should die in the wilderness. Sa akin pong Bible, meron po akong nakasulat. From hero to zero. From hero to zero. Why? Dahil na makita nila ang Egyptians na rin na malapit sa kanila, nahintakutan na po ang mga Hudyo. Pero sabi ni Moses, verse 13, Moses said unto the people, fear ye not, stand still and see the salvation of the Lord, which he will show to you today. For the Egyptians whom you have seen today, ye shall see them again no more forever. And the Lord said unto Moses, wherefore criest thou unto me? Speak unto the children of Israel that they go forward. Sabi ng Panginoon, andyan ang mga Israelita. Forward lang kayo. Kaya matakot. Ako bahala sa inyo. Mga kapatid, andito na po ang COVID, andyan na po ang counting, andyan na po ang malaking bilang. Ang church, dapat po mag-move forward. Ang inyong family, dapat mag-move forward. Ang inyong mga mabubuting gawa, trabaho, negosyo, dapat mag-move forward. Katulong po tayo ng ekonomiya ng ating bansa. Kaya mga manampalataya, mag-isip kayo ng karagdagang mga negosyo para umikot ang ekonomiya. Simula naman negosyo, huwag matakot, go forward. Your family, your personal life, your education, your studying, your training, and so on, go forward. Yun ang bilin ng Panginoon sa mga Israelita. Then, verse 19, and the angel of God which went before the camp of Israel removed and went behind them. And the pillar of the cloud, ayan na po. And the pillar of the cloud, na nasa unahan nila, yun ang kanilang guide, went from before their face and stood behind them. Pag ang panganib ay lalapit sa inyo, pag ang kaaway ay lalapit sa inyo, alam ng Diyos kung saan siya tatayo. Kapag siya ay may gustong marating ninyo, alam ng Diyos kung saan siya tatayo. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, ang mga Israelita ay nahihintakutan. Hindi nila alam kung paano ng Diyos i-handle ang kanilang situation. But God knows how to handle. So, ang ginawa ng Panginoon, pumunta siya sa likod. Instead na nasa unahan, pumunta siya doon. At ano ang ginawa ng Panginoon? Ito pa, maganda rito. And it came to pass, and it came between the camp of the Egyptians and the camp of Israel. Tumayo siya, pumuesto siya sa pagitan ng grupo ng mga Egyptian at grupo ng mga Israelita. Nasa gitna yung haliging apoy. And it was a cloud of darkness to them. But this cloud of darkness gave light by night sa mga Israelita. Tignan niyo po yan, ano? The same cloud, ang dilim ng bahagi nila. Anong ginagawa nila man? Dahil madilim, hindi sila makakilos. Yun ang nangyari. Hindi sila makakilos. Stop sila. Ang dilim eh. Yun namang Israel, palibasa maliwanag, sige ang marcha nila. Eh siyempre, alam niyo naman, yung mga dalambata yan eh. Mabagal ang lakad niyan. Pero kahit sila mabagal at sila nakakabayo, hindi mag-abot. Hindi mag-abot. Bakit? Andun ang haliging ulap. Nagbibigay ng dilim sa kanila. Samantalang sila tinatanglawan. Sige, forward nila. Nakaka-advance sila. Ito naman, tigil.
Kaya sabi rito, so that the one came not near the other all the night. And Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord caused the sea to go back by a strong east wind all that night, and made the sea dry land, and the waters were divided. Dagat sa unahan, bundok sa kanan, bundok sa kaliwa, may mga higante dito, may mga higante rito, kasama nilang kanilang mga pamilya, kaaway na taga-Egypt na rin sa likod. Pumuesto ang Diyos sa pagitan para sila tumigil at sila'y magpatuloy. Hinati niya ang dagat na pula at sila'y tumawid sama-sama. Sila'y makatawid na, natanaw ng mga Israelita, tumatawid sila. Sabi nila, gayahin natin, habulin natin, diretso tayo. Ang problema, pagka hindi nila kakampi ang Diyos, yari sila. Kaya kapag kami nanonood, alam niyo, Sister Donna, ma-react pagka nanonood. Pagka nakakatakot, natatakot pa yan. Kaya ako, ang ginagawa ko, pagka natatakot ng mga nanonood, isa, inalis ko yung sound, yung music. Isa nakakadagdag ng takot yung music eh. Alisan mo ang music at yung mga zombie hindi nakakatakot. Alisan nyo ng sound effect. Isa yon. Pangalawa, sabi ko sa kanya, bida, ginugol pa kung ano, sabi ko, hindi, abutin yan, huwag ka mag-alala. Kasi yung bida, kakampi niya ng direktor. Kakampi niya ng direktor. Pag sinabi ng direktor, hindi ka mamamatay, kahit anong gulpi dyan, hindi yan mamamatay. Kahit ilan ang tama niyan, kahit gaanong kawawa niyan, kahit tagpas na leeg niyan, basta sinabi ng direktor, hindi yan mamamatay. May paraan uli yan, mabubuhay yan. Tinagpas ang leeg. Palibasa, kakampi ang direktor, tagpas na leeg, buhay pa rin. Bakit? Biglang pinakita ng direktor, nagising yung nananaginip. Panaginip lang pala. O di akala mo, patay na yung bida. Ganon din po ito mga kapatid Kapag kakakampi natin ng Panginoon, walang talo. Kasi siya direktor Trust in the Lord with all thine heart, and He shall direct thy paths. Kakampi natin ng Diyos. Kaya ang church, kayo, mga manampalataya, huwag tayong mahintakutan, mag-ingat lang po tayo. Kasi hindi natin tutuksuhin ng Diyos. O Panginoon talagang, napanood niyo ba yun? Yung mga Pentecostal, magpulupot ng ahas dito kasi naniniwala sila kahit daw tuklawin ng ahas, hindi mamamatay. Nakita na sa Bible kahit tuklawin ng ahas. Apostolic time yun. Di nagpulupot ng ahas dito. Andiyan sila, congregation na ganyan, may ahas na ganyan. Kantahan sila, nangangaral yung pastor nila, may ahas dito. May tinuklaw ng ahas dito sa leeg. Sige pa rin siya, hindi siya niniwala, hindi siya mamatay. Ganyan-ganyan na, ganyan-ganyan. Nagkagulo na sila. Tinutukso ang Diyos. Yun ang gusto ni Satanas. Kaya ang sabi ng Satanas kay Jesus, sige nga, magpatihulog ka kasi sabi ng Bible, sasaluhin ka ng mga anghel. Pero wala namang utos si Kristong, sige, lumundag ka. Wala. Kung may inutusan siya ng Diyos, okay yun. Pero kung si Satanas lang nag-aalok, sige, lumukso ka. Mali. Ganon din po yung kay Adan at kay Eva. Kung ang Diyos nagsabing, sige, kainin nyo. Okay yun, kainin. Pero wala Si Satanas lang nag-alok. Kaya never, nang tatanggapin natin alok na hindi galing sa Diyos. Dahil mapapasama tayo. So as according to His commandment. So ano nangyari? Nagkaroon ng pagitan. Verse 25. And took off, tumawid sila Pharaoh, and took off their chariots' wheels, that they drave them heavily, so that the Egyptians said, let us flee from the face of Israel, for the Lord fighteth for them against the Egyptians. Na-discern nila. Hinabol nila ang mga Israelita sa gitna ng dagat na hinati at tuyo, takbo silang ganyan. Ang ginawa ni Diyos, hindi kayo aabot. Bakit? Ang ginawa ni Diyos, pinagkakalas yung mga gulong. Nangatanggal yung mga gulong nila. Ayun. Balikan tayo. Ipinaglalaman sila ng Panginoon. Wala na, hindi na sila nakabalik. Sabi ng Panginoon, Moses, iunat mo ulit tungkot mo sa dagat. Sabi nga nung isang pastor together again. Nagbalik.
Di, namatay sila. 31. And Israel saw that great work which the Lord did upon the Egyptians. And look at this. And the people feared the Lord and believed the Lord and His servant Moses. What happened after the victory? Then sang Moses and the children of Israel. Ano ang kanilang awit? Anong team song nila? Verse 2. The Lord is my strength and song. He is become my salvation. He is my God, and I will prepare Him an habitation. My Father's God, and I will exalt Him. Wow! Ganda ng kanta nila, no? Tagumpay eh. Kita nila ang gawa ng Diyos. Tagumpay. Awitan sila. Sinamahan nila si Moses. Mahaba yung kantang yan. Hindi na po natin isa-isahin. Ito na po ang nangyari. Nakatawid na sila ng dagat. 22. So Moses brought Israel from the Red Sea, and they went out into the wilderness of Shur. Matapos nilang makaligtas sa pagkaalipin sa Ehipto, matapos nilang makita ang mga himala ng Diyos sa Egypt, and then sila yung naglakbay sa wilderness. And then pinatawid sila ng Panginoon sa dagat. And then, nag-awitan sila ng pagtatagumpay at pagtitiwala sa Diyos. Ngayon, they have to travel from the Red Sea. They went out into the wilderness of Shur, and they went 3 days. 3 araw pa lang po. 3 araw pa lang. 3 days pa lang. In the wilderness. And found no water. Kagagaling lang natin sa puro tubig. Tapos ngayon, dinala tayo sa wala naman tubig. That is another test. Another test. Susubukan kayo ng Panginoon sa iba't ibang lugar. Para makita po natin paano gumagawa ang Diyos at matutunan natin ang kanyang mga daan para hindi tayo maging katulad ng mga Hudyo sa kanilang pinagkamali. Now, tingnan niyo po ito. Watch this. This number 1. Atan lang kumanta ng pagtatagumpay, in-express nila yung kanilang pananampalataya sa Diyos, and then 3 days after na sila naglalakbay sa wilderness, nagkaroon po sila ng challenging situation. Nagkaroon po sila ng crisis. Walang tubig. Verse 23, and when they came to Mara, they could not drink of the waters of Mara, for they were bitter. Therefore, the name of it was called Mara. Naalala niyo yung pinikulang Mara. Teleserye yata yan. Mara. It means bitter. And look at verse 24. And the people murmured against their leader. The people murmured against Moses. Chapter 15, umaawit sila, sinabayan nila si Moses. Si Moses ang kanilang pinakapangunahin sa pag-awit. Sinamahan siya ng mga Israelita. Then after 3 days, from hero to zero, the people murmured against Moses, saying, what shall we drink? And he cried unto the Lord, and the Lord showed him a tree, which when he had cast into the wilderness, into the waters were made sweet. There he made for them a statute and ordinance, and there he proved them. Testing after the victory. Kaya makita po natin, para itong test drive, they failed. They failed. Kasama silang umaawit ni Moses, pero nung meron silang maranasang kawalan, kakapusan, parang nagbabantang panganib, they spoke against Moses. Pero alam ng Diyos ang kanyang gagawin. Alam ng Diyos exactly what He was doing. Tandaan nyo lang po yan. May babasahin po ako sa inyo. Tingnan natin sa screen, Deuteronomy chapter 8, verse 2. Sabi rito, and thou shalt remember all the way which the Lord thy God led
thee these 40 years in the wilderness, to humble thee, to prove thee, to know what was in thine heart, whether thou wouldest keep His commandments or no. So mga kapatid, pag kami tulad to pandemic, iba't iba ang sinasabi, iba-iba ang nagiging ruling, adjust dito, adjust doon, later on. Anong sabi ng Bible? Maunawaan na po natin mga kapatid, it could be a test for us, tayo ba'y susunod pa rin sa salita ng Diyos? O hindi? So dapat po alam natin gagawin. Kaya ano man ang mangyari, hindi ako, hindi kayo, hihiwalay, titigil sa pagsunod sa salita ng Diyos. At pagka nangyari yon, sabi ng Bible, I will bless you, and my glory will stay with you. Mag-i-stay ang kanyang presensya. Pero after 3 days of victory, kaya anuman ang ating katagumpayan na ginagawa, mga kapatid, hindi pa tapos ang Diyos. The testings will keep on. At after 3 days, sinubok sila ng Panginoon. And verse 24, and the people murmured against Moses. What shall we drink? That's number 1. They murmured for the first time. Chapter 16 and verse 2. Sa chapter 16, nakakuha na po sila ng tubig, pinainom na sila ng Panginoon, then naglakbay na naman po sila, binigyan sila ng Panginoon, dinala sila sa Elim. Elim is a place of surprise. Para sila makapagpahinga, binigyan sila ng Panginoon ng surprise. Meron silang lugar para pagpahingan, verse 27. Chapter 16, verse 2. Nang sila po ay maglakbay na uli, and the whole congregation with the children of Israel murmured against Moses and Aaron in the wilderness. At anong sabi nila, verse 3, and the children of Israel said unto them, would to God we had died by the hand of the Lord in the land of Egypt, when we sat by the flesh pots, and when we did eat bread to the full, for He have brought us forth into this wilderness to kill this whole assembly with hunger. Kanina, reklamo nila, uhaw. Reklamo nila, andyan ang Egypt. Reklamo nila, nauuhaw sila. Ngayon, reklamo nila, nagugutom sila. Sabi ng Panginoon, verse 4, then said the Lord unto Moses, behold, I will rain bread from heaven for you. Amen. Hinahanap nyo ba kaligtasan sa kamatayan mula sa Egyptians? Papatayin kayo mga Egyptians na yan. Hinahanap nyo ba tubig? Mapait yung tubig na meron yan. Bibigyan ko kayo ng tubig mula sa bato. Mineral water talaga. Ngayon, nagugutom naman daw sila. Sabi na parang, pauulanan ko kayo ng tinapay. May solusyon ng Diyos. Pero hindi gusto ng Panginoon yung kanilang spirit pag sila mayroong mga problem sa buhay. Ang spirit nila ay mag-murmur. Murmurings. Verse 7, and in the morning, then ye shall see the glory of the Lord, for that He heareth your murmurings against the Lord. Actually, nagre-reklamo sila kay Moses. Moses, dinala mo ko dito para mamatay. Pero sabi ng Panginoon, yung reklamong ginagawa nyo sa leader niyo, reklamong ginagawa nyo sa Diyos. Dahil ang Diyos ang naglalagay ng leader. So don't murmur against your parents. Don't murmur against your pastor. Pray for your parents. Pray for your pastor. Pray for our president. May mga tao po nagmumurmur kahit sa Facebook. Parang wala nang ginawang maganda ang Pangulo ng Pilipinas. Kakaawa po yung mga taong puro reklamo. Puro reklamo. Pag may ginawang tama, hindi naman nagsasalita na purihin yung gumawa ng tama. Palagay mo nang may mali. Hindi naman perpekto yan eh. Saan ka maghahanap ng Pangulong perpekto? Mga kapatid, huwag kayong mag-i-involve sa mga nagsasalita ng masama sa ating leader. Say amen. Bigay ng Diyos ang ating Pangulo. Hindi yan perpekto. Subukan mo, ikaw naman ang tumayo doon. Baka nga hindi ka pa Pangulo eh. Hindi pa nga ako Pangulo eh. Ang dami ko ng mali eh. How much more kung tayo Pangulo? Madaling magpayo pag wala tayo doon sa posisyon. Madaling magsabi, bumangon ka. Madali yun eh. Ba't pagka ikaw nagkaroon ng problema, hindi ka makabangon? Oh. Di ba ganon? Kaya magaling magpayo yung mga nanganak na sa mga hindi pa nanganganak.
Ganito yon, ganito paghinga. Di ba? Ganito pag-ire. Yan pwede sila magpayo. Bakit? May pruweba na sila eh. Naipamuhay na nila eh. Pero kung hindi mo pa naranasan doon, tapos babanat ka ng babanat ng pula at pintas, hindi mo pa naranasan nga maging pangulo ng Tricoda, ha? Eh yung pangulo nga ng mga tricycle driver eh, kakatanggap din ng maraming, di ba? Kapag ka kayo nasa leadership, there is always loneliness. If you are the leader. Kaya, huwag tayong maging dagdag na pabigat, tayo po'y maging dagdag na kalakasan. Amen? Yun po ang mga Kristiyan. Yun ang simbahan. Katuwang tayo. Kaya huwag po kayong sasali sa mga sintunado ang kanta. Huwag. So, sinubok sila ng Panginoon. Number 1. Number 2, nagmurmur uli sila. Chapter 16. Chapter 17, nagmurmur na naman sila. Tubig na naman ang problema. Umulit na naman. Verse 3, and the people thirsted there for water, and the people murmured against Moses and said, wherefore is this that thou hast brought us up out of Egypt to kill us and our children? Napansin niyo ba mga kapatid? Same words. Same dialogue. Ito mga Israelita, mga reklamador. Buhay pa naman sila. Pero lagi lang sinasabing, mamamatay kami, at ang aming mga anak, at ang aming mga baka sa uhaw. Ay, hindi nila naalala yung ginagawa ng Diyos sa nagdaan. So mga kapatid, verse 7. Now, this is another level. Nagreklamo sila kay Moses, but this is another level. Look at verse 7. And he called the name of that place Massa and Meribah, because of the chiding of the children of Israel, and because they tempted the Lord, saying, is the Lord among us or not? That's another level of temptation. Dati, ang kini-question nila si Moses, ang inatake nila si Moses. Ngayon, tinaas-taas nila ang level. Itinuon nila sa Diyos. Kasama ba natin siya o hindi? Sa mga kapatid, sabi ng Panginoon, mapalad ang dumidinig ng aking salita at ito ay ginagawa. Hindi lamang matatag kayo, hahampasin kayo ng iba't ibang pangwasak ng buhay, pero magiging matatag kayo. Huwag lang kayong aalis sa kung ano yung sinabi ko, gawin ninyo. Sinasabi ng Panginoon, matatag kayo. Hindi kayo babagsak. Then, tinuro tayo sa buhay ng Israel sa Exodus. Bagamat sila ay mga nagkakamali ng paulit-ulit. Pero dahil meron silang leader na pinangungunahan sila na gawin, hamunin sila na laging pumirmi sa kalooban ng Diyos. Nananatili po ang Israel hanggang ngayon. Mga anak, kapag ka ang inyong mga magulang tagasunod ng Panginoon, you follow them. Listen to them. Hindi nila kayo ililigaw. Dahil hindi tayo ililigaw ng salita ng Diyos. Marami nagmamarunong at nagrereklamo, kulang kami ng ganito, wala kaming ganito, wala kaming ganon. Magreklamo tayo sa ating mga magulang. Kung magulang natin hindi nagsisikap, magreklamo tayo. Pero kung sila nagsisikap, wala tayong paraan para magreklamo. Dahil maaring tayo iniligay ng Diyos sa ganung kalagayan para palitawin ang laman ng ating puso. At turuan tayo magpakumbaba at turuan tayo magtiwala sa Kanya. Kaya sa Deuteronomy chapter 29 and verse 29, you are familiar with that verse. The secret things belong unto God,
The revealed things belong to you and to your children. Bakit? Ba't hindi ng Diyos kaagad ipaalaman lahat? Para tayo pagpakumbabain. Hindi tayo Diyos. Hindi natin alam lahat ng bagay. Pangalawa, para tayo matutong manalangin lagi. Lord, hindi ko alam kung paano papasok. Hindi ko alam kung paano lalabas. Hindi ko alam kung paano ito pagpapatuloy. Kaya sabi ni Solomon, Lord, give me wisdom. Hindi ko alam ang pagpasok at paglabas bilang leader at hari ng Israel. Sabi ni Daniel, Lord, give me skill and understanding. Sabi ni Solomon, Lord, give me wisdom. Sabi ni Paul, let the word of God dwell in you richly. This is wisdom. Pero the more na nalaman natin ang salita ng Diyos, gawin po natin. Gampanan po natin. We can choose what to do, but God decided the consequence. Pipili tayo ng itatanim, ang Diyos na ang nagdesisyon anong ating aanihin. Ang tamang pagpili ay laging makabubuti. Kapag ginagawa natin ang tama at yung kalooban ng Diyos, kayo at saka ako ay magiging mabuting binhi dito sa lupang ibabaw. Hindi lamang tayo magiging matatag, hindi lamang tayo pagpapalain, sabi ng Bible, at ang ating mga anak, yung kaluwalhatian ng Diyos, mananahan sa inyo. At pagka nanahan ng kaluwalhatian ng Diyos, wala na pong hihigit dyan. Kasi kapag kakampi nyo ang Diyos, wala na kayong alalahanin pa. Overflowing ang inyong magiging joy. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Biyaya mo na lagi kaming makapaglingkod ng tama sa iyong paningin, kasama ng aming mga mahal sa buhay o mga kapatid sa pananampalataya, mga miyembro ng simbahan, mga magulang at ang kanilang mga anak, ang aming mga kabataan. Salamat Lord sa katagumpayan ng araw na ito na ibinigay mo sa iyong mga anak, ibinigay mo sa aming mga leaders ng aming bayan, binigay mo sa mga pamilya. Nga lamang, hindi lahat ay sa iyo nagbibigay ng papuri. Dahil may mga taong akala nila ang nagpala sa kanila ay mga santo o mga santa na namatay na. Sapagkat sila'y tinuruan at iniligaw ng maling aral. Maaaring mga nagturo sa amin nung una ay nailigaw din na hindi nila alam. With all their sincerity and honesty and care, they just want to be a blessing. Not knowing they're doing contrary to the Word of God. To the effect, they led astray many people. Pero salamat po ng marami. Ang salita mo, ipinadala mo sa Pilipinas. Nagsugo ka ng mga misyonero at itinaas ang iyong salita at walang takot na ipinangaral ang Ebanghelyo ni Kristo. At dahil po dito, nagdugtong-dugtong ang mga naligtas at mga mangangaral. Hanggang makarating po sa amin at ngayon, sa amin namang panahon, kami ang gagamitin mo. Kaya hindi lamang kami maging tagapakinig, maging kagaya kami ng mga tapat naming mga ninuno, na matapos makinig ng salita ng Diyos, hindi nila pinabayaan ang salita ng Diyos ay mahulog sa lupa, ito ay kanilang ginawa at sila'y pinagpala at naging pagpapala. Maraming salamat po sa inyo. Pangunahan niyo po kami. At salamat sa presensya mong nananatili sa inyong simbahan. Ikaw ang aming lakas. Ikaw ang aming tagumpay. Ikaw ang aming lahat. At sa iyong kapurihan. Maraming salamat po sa inyo. Sino man po mga may karamdaman, sino man Panginoon ang may mga kalungkutan, sino man ang mga may pangangailangan,
ikaw na po ang tumugon. Ikaw ang nakakaalam saan ka tatayo. Alam mo, mga gawa ng dyablo sa aming likuran, kaya mo kaming protektahan. Alam mo ang daan na hindi namin alam kung saan ang daan, ikaw ang mangunguna sa amin at kami iyong liliwanagan. May mga pagkakataong mali ang aming spirit, paano kami naghahangad matugunan ng pangangailangan, pero ikaw ay mapagbiyaya. Kahit hindi tama ang puso ng mga Israelita, ni kami man, tuloy ang inyong pagtugon para kami manatiling buhay at turuan pa rin kami at akayin sa iyong kaluguran. Maraming salamat po sa inyo. Dalangin po namin ang bawat pamilya, maging buklod, maging matatag, nagkakaisa sa iyo, masaya sa isa't isa, at masaya silang lahat sa iyong pangunguna. I-bless you po ang bawat mag-asawa, bawat magulang at anak, bawat magkakapatid, bawat mga naghahanap buhay, nagninegosyo, naglilingkod, nagbo-volunteer. Ikaw na po, Panginoon, ang magbigay ng reward ayon sa iyong marapatin. Pangunahan niyo po ang mga namiminuno sa aming bayan. Gabayan niyo po sila upang makapamuhay kaming malaya, may kapayapaan at may kasaganaan. Maraming salamat po. Ikaw na po, Panginoon, ang aming pinupuri. Sa lahat ng ito, lagi naming sasaysayin ang iyong pangalan. Tulungan niyo po lagi kami, makinig ng iyong salita, at ito'y aming gawin. Habang kami nabubuhay, hanggang sa ikaw po ay bumalik. Ito po'y aming hiling at dalangin na nagpapasalamat, tangi sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Tayo po tumayong lahat, at tayo po ay umawit. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Awitin po natin. Walking with the Lord. Yan ang ating kailangan, ha? Everyone, Jesus wants to keep us in His care. Amen. Yes. Amen. He can give us joy beyond compare. Walking in the goodness of the Lord. Keep walking With the Lord all the way. Trusting in His word. Every day keep looking for the sun. Watch and pray. Keep walking, trusting all the way. Looking, watching, praying every day. On the second. If we follow Jesus, He will lead. He will then supply our every need. Absolute success is guaranteed. Walking in the goodness of the Lord. Yeah. Keep walking with the Lord. Amen. Trusting in His word. Every day keep looking for the sun. Watch and pray. Keep walking, trusting all the way. Looking, watching, praying every day. On the last. Jesus is our Savior, God and King. We can look to Him for everything. After all is done, let's shout and sing. Walking in the goodness of the Lord. Keep walking with the Lord all the way. Trusting in His word. Every day keep looking for the sun. Watch and pray. Keep walking, trusting all the way. Looking, watching, praying every day. Amen. All the people say amen. Amen. Itinawid tayo ng Diyos at siya pa rin po magtatawid sa atin. Salamat tayo sa Panginoon. Nakita ko si Brother Lopez, Brother Bonnie. Will you please come? Amen. Nakatawid na sila mula Santa Rosa din. Santa Rosa kayo, di po ba? Yes, opo. Amen. Mga seniors natin. Tayo po'y manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po muli sa araw na ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Opo. Patuloy kaming manambahan dahil ko po ang aming bato. Rock of our salvation, rock of our faith. Kaya patuloy kaming manahan sa mga pangako mo. Amen. Mga biyaya mo na patuloy na pinagkakaloob mo sa amin, Lord. Nawa po ay may pagkaloob po namin to na may katapatan, may tulong sa kapwa, lalo na po sa aming mga kapatiran na nangangailangan po. Faith,
hope, but above all is charity. Kaya Lord, tulungan mo po ang bawat isa na agapayan po ang mga nangangailangan, nagugutom. Alam po namin sa pandemyang ito ay Opo. marami po ang dumaranas nito. Kaya wag po namin sanang makalimutan ang aming po mga kapatiran Yes, Lord. na nangangailangan po materially, financially, lalo na po ang pagkain, Lord. Basbasan mo, Lord, ang halagang malilikom sa sandaling ito upang patuloy pong magamit sa mga activities ng aming iglesia na pinangungunahan po ng aming pastor. Maraming salamat, Lord, sa biyaya. Ang lahat ito'y aking nilalapit at pinapanalangin sa tanging pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen. 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 Makakaupo na po tayo. Put your trust in God. Nothing is impossible when you trust in His word. Hear the voice of God today. Is there anything too hard for me? Amen. Everything, oh everything, yes everything is possible with God. Sing with me. I read in the Bible the promise of God that nothing for Him is too hard. Impossible things He had promised to do. If you faithfully trust in His word. All together. Nothing is impossible. Amen. Is there anything too hard for me? Then put your trust in God. Trust all His words. For everything, oh everything, yes everything is possible with God. Amen, amen. Atin pong awitan ang ating mga kapatid na merong celebration ng kanilang ano ba to, birthday, anniversary. Test. Magandang umaga po sa ating lahat. Ating pong batiin, happy birthday po si Sister Feli Mapakpak and si Sister Liza Tango. Amen. Meron tayong dalawang mothers na may birthday. Happy birthday, mothers. Amen. Sister Lisa, Sister Feli. Amen. Sister Feli, nasaan? Feli, Sister Feli. Hindi. Hindi pa. September. Okay. Solo ngayon Sister Lisa. Awitan natin. Amen. Let's sing a happy birthday song for Sister Lisa. Let's sing now. Once again has come your Yes, clap your hands, amen. Once again that time has come. Yeah. What a lovely gift from Jesus. He has given me one happy time, your birthday. Happy time this year. What a lovely gift from Jesus. He has given you one more year. Happy birthday to you. Happy birthday to you. May it stay all the year. May you feel Jesus' name. Happy birthday to you. Happy birthday to you. And many more years to come. Amen. Meron ba? Tingnan natin
natin pag-pray. Si Brother Julius din daw po pala. Si Brother Julius, nag-birthday ito ng kailan? Wednesday? Wednesday. Wednesday. Dito ka. Sayang yung imported mong cake. Yan. Awitan natin. One more kay Brother Julius. Yung kanya daw ice cream. Ay, ano yan? Cake. Everyone, once again has come your birthday. Once again the time has come. What a lovely gift from Jesus He has given you. One more year. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday. What a lovely gift from Jesus He has given you. One more year. Happy birthday to you. Happy birthday to you. May you stay healthy. May you feel Jesus' name. Happy birthday to you. Happy birthday to you. And many more years to come. Amen. Amen. Pakinggan natin ang kanilang prayer request. My prayer request is good health for everyone, especially Brother Steve, alika. Excuse sister, among ha? the Brother Steve. brethren, and continuous protection from the Lord. And secondly, yung wisdom for our leaders, because we have, unabated yung rise ng COVID cases sa atin. So, I'd like to pray, for us to pray for wisdom sa mga leaders natin on what to do because it's really difficult. Okay, amen. Good morning po sa bawat isa. Prayer of thanksgiving po sa ating Panginoon because Amen. for the past 5 months, none of us were reportedly po na tamaan ng virus. And continuous prayer po that God would protect us, even our loved ones, na patuloy na palakasin tayo yung physically and more so spiritually po. No? Kasi yung ang nangyayari po sa ngayon is not just pandemic, but it is also a test of faith for every one of us. Amen, yeah. And also, Thanksgiving also po kasi for the past 5 months, hindi na po ako nakaka-uwi sa amin sa Olonga po. And then, hindi na ako nakakapag-perform ng specific ministries ko doon sa church namin. But then, Pastor Conway has entrusted me to get involved in the ministry here in Christ Baptist Church. Thank you, Pastor, for Amen. Praise the entrusting me. And even sa academy, salamat po sa Panginoon na patuloy po niya. Kahit saan man tayo ilagay, basta kapag willing tayo maging involved, ay magbubukas po siya ng door na makapaglingkod po tayo kahit saan man tayo. And salamat sa Panginoon sa kanyang patuloy na provision. Yun po. May prayer request ka ba? A prayer request po is yung mga plans na seemingly ay na-hurdle dahil sa coronavirus na pandemic. But then, God will, pa rin, na patuloy ang leading ng Panginoon po sa anumang mga plano sa buhay. Thank you po. Amen. Dito ka kapatid. Para. Tayo po'y manalangin. Let's pray. Ama namin Diyos na malulati sa lahat. Tunay nga po na sa umagang ito, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat bilang iglesia. Kami po ay nagagalak na makasama po ang dalawa po namin kapatid na nagsa-celebrate po ng kanilang kaarawan, Sister Lisa, sa Brother Julius. Salamat Panginoon sa panibagong taon na inyo pong ibinigay sa kanilang buhay. Tunay nga po Panginoon na ang bawat taon na inyong ibinibigay ay isa pong regalo na dapat po lagi namin pagpasalamat sa inyo. Dahil po maraming mga tao ang hindi na po nakaabot sa kung man pong edad nila sa ngayon. Kaya maraming salamat Panginoon sa biyaya ninyo na kayo ang patuloy na nagdadagdag ng taon sa bawat isa sa amin. Pinadalayan ko po Panginoon Diyos na pagpalain niyo po ang dalawang kapatid na ito. Yamang sila Panginoon ay naghahangad ng
higit pa o mabuti, Panginoon, sa inyong pangalan. Amen. Naway, kung ano man po, Panginoon, ang mga bagay na nais nilang abutin, mga bagay po na kanilang pinapanlangin, ay masigit pa po, Panginoon, ang ibigay niyo, Panginoon, sa kanilang buhay. At dinadalain ko po na bigyan sila ng marami pang kaarawan na kagaya po nito. Nang sa gayon, Panginoon, ay patuloy po nilang ma-enjoy ang inyong pong blessings sa kanilang buhay, ang kanilang pong family, at maging, Panginoon, ng church, na kung saan, Panginoon, ay patuloy niyo po silang ginagamit. Salamat po, Panginoon, dahil kayo ang patuloy na nagbibigay po ng mga pagpapala at pagtugon sa lahat po ng kanila pong mga panalangin. Naway kayo po ang patuloy na magbibigay ng malusog na pangatawan sa kanila at ang kanilang pong buhay ay patuloy na maging puno ng papuri at pasalamat, Panginoon, sa inyo sa lahat po ng mga magandang bagay na patuloy po niyong ipinagkakalob sa kanila, sa kanilang pong family, at naway pagkatiwalaan niyo po sila, Panginoon, ng higit pa sa mga bagay na kanila pong na-enjoy na po sa ngayon. At naway ang kanilang buhay, Panginoon, ay patuloy niyong kalugdan at sila po ay magpatuloy sa pananampalataya, lumago, Panginoon, at patuloy po maging kagamitan, Panginoon, sa inyong ubasan. Yes. Sa inyo po namin sila pinagpipray na lahat po ng magandang bagay pagkalob niyo po sa kanila at naway kanilang pong patutuo sa aming iglesia ay magpatuloy. Yes, Amen. Patuloy sila maging blessing po sa amin Po. at tulungan niyo po ang bawat isa na magpatuloy po na magtiwala sa inyo, especially sa panahong ito ng pandemya. Salamat, Panginoon, dahil for the past 5 months, inyo pong iniingatan ng bawat isa sa amin. Po. Wala po ang na-infect, Panginoon, sa member po namin church. At kami po ay patuloy na asa sa inyo. Alisin niyo po, Panginoon, ang fear sa aming puso. Bagkos magtiwala kami sa inyo sa araw-araw na kayo po ang mag-iingat at magliligtas sa amin sa lahat po ng kapamakan. Nagagalak po kami sa umagang ito at binabalik po sa inyong kapurihan. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Maraming salamat po. Palakpakan po natin ating mga kapatid. Happy birthday. Blessed another year para sa inyong lahat. Nagpapasalamat po tayo at nakasama uli natin, Pastor Enverga. Nakakapag-piano na uli. Okay na. Amen. Praise the Lord. At again, salamat po. Mamaya po, 2:00 po tayo. Wala na po muna tayong pagpapakain. At iniiwasan po natin yung mga iba na hindi na natin dapat magawa. Pero salamat sa Panginoon dahil tayo po ay nakakapanambahan. Lord's Supper natin, August 16, anniversary Sunday natin, last week ng August, last Sunday. Kaya I'm encouraging yung pong mga sa music ministry natin na lahat po ng pwede pang pag-practice, para makapag-practice kayo, makapaghanda kayo, para sa ating anniversary, magsimula na po kayo. Every Sunday, kung magagawa natin, hindi lamang isang special number, magdagdag na po tayo. Payamanin na po uli natin yung ating mga awit ng papuri sa Panginoon. Kaya salamat po sa lahat at salamat sa inyong pagsuporta, maging yung mga nasa live stream natin, ng mga kapatid at mga kapatid sa ibang lugar, na nakikipanambahan o kasama natin, nakikipagpuri sa Panginoon. Salamat po ng marami sa inyo at sumayo po ang kapurihan at pagpapala ng Diyos. Tayo po lahat ay tumayong lahat at magwawakas po tayo sa panalangin. Tawag po tayo ng isang tatay ngayong umaga. Hilingin ko si Brother Boy Villadolid. Brother Boy. Pakibati nyo lang po ang Corpus family dahil sila po ay namimighati. Of course, sakit po lagi ang mawala ng mahal sa buhay. Brother Boy, please. Tayo po magwakas sa pamlangin. Ang maraming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Kami po ay muli nagpupuri sa iyo. Papasalamat dahil sa malayam aming napakinggan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Salamat po sa iyong mga salita.
na patuloy mo kaming pinalalago, pinatatatag, Panginoon, sa aming pananampalataya. Amen. Thank you, Lord. Yun din po, Panginoon, ang aming pastor na patuloy po siyang ginagabayan at pinagpapala, Panginoon, at dalangin po namin, Panginoon, na patuloy po siyang bigyan ng wisdom, katalinuhan, Yes, Lord. na Amen. hindi lang dito, kundi maipabahagi pa Opo. Thank you, Lord. sa ibang lugar ang kanyang mensahe, Panginoon. Kaya, Panginoon, patuloy kami nananalig sa iyo, ipapasalamat. Git po ang buhay at kalakasan na patuloy yung pinagkakalob sa amin, Panginoon. Sa mga biyaya, pagpapala na nagmumula sa iyo, mapagpalang kami, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga pangako, salita, na kahit kailan sa ganitong pandemic, ay hindi mo kami binababayaan, bagos kami po ay iniingatan mo, Panginoon. Yes, Kaya, Lord. Panginoon, sa umagang ito, maraming salamat po, Panginoon. Yes, At dalangin ko, Panginoon, sa aming paghiwa-hiwalay, kayo po muli mag-ingat, magbigay ng divine protection, Panginoong Diyos, na kami ay maibalik muli sa panibagong hamon sa iyong banal na salita, Panginoon. Yes, po. Kaya, Panginoon, lahat ng mga pinagkakalob mo sa amin, Panginoon, ay aming pinasasalamatan. Opo. Maraming salamat po muli at kalapit po ito ang Panginoon ang pangingin namin ng kapatawaran sa iyo. Humingi po kami ng kapatawaran kung ano man na namin nagagawa, Panginoon, maging sa salita at sa pag-iisip, Panginoon, patawarin mo po kami. Maraming salamat po. Ang lahat po nito ay aming hiling at dalangin na may pupurit pa sa salamat. Tangi lamang sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. All the people say Magandang umaga po amen. sa ating lahat. Amen. God bless po. Amen. Magandang umaga po sa lahat. Purihin po ang Panginoon.